Alas 4 pa nga lang ng madaling araw ay nag-ayos na kami ng mga gagamitin namin para sa paglaot at bumili na nga rin pala kami dito ng yelo. At agad na nga rin pala ako nagpunta dito sa bangka para dalhin yung ibang gamit na dadali namin. At pagdating ko nga pala rito sa bangka ay napakaraming tent na nakaharang dahil sa dami ng bisitang natutulog at nag-overnight. At halos nakapalibot pa nga sila sa bangka. Kaya umigib na nga lang pala ako dito muna ng tubig para may maiinom kami sa laot at habang hindi pa kami umaalis. Pagdating ko nga pala dito sa aking pag-iigiban ng tubig ay sobrang dilim at wala man lang ilaw. Dito nga pala sa tulong to ako mag-iigib ng inumin na gagamitin namin sa laot. Napakalinis nga ng tubig dito dahil ito ay nanggagaling sa bukal o sibol. Lagyan nga lang pala nila ito ng simento at tubo para manatiling malinis ang tubig at hindi nasasayang. Pinuno ko nga lang ng tubig ang aming lalagyan dito at agad na rin akong bumalik sa aming bangka. Balik ko nga dito sa bangka, naabutan ko ang aking tito na nag-aayos na ng mga gamit. At pag tumingin ka nga dito sa paligid ay napakaraming ilaw na nagkikislapan. At yan nga pala mga nagkikislapan na yan, mga paltandaan ng mga kanya-kanyang bangka. Bumalik nga rin pala ulit ako sa bahay dahil naiwan namin yung elisin ng bangka. At agad ko na nga rin dinala itong elisin ng bangka para maikabit na ng tito ko. At pagdating ko nga dito ay agad na rin kinabit ng tito ko yung elisin ng bangka. Para nga yung mga tent sa paligid ng bangka ang problema na lang namin. Tulungan ko na nga rin pala dito yung tito ko para madali niyang maikabit yung elisin ng bangka. At pagkatapos nga ikabit yung elisin ng bangka ay sa kasamaang palad ay nasira yung talian ng batangan. Kaya inayos niya muna to dahil hindi kami makakalaot kung hindi ito maayos. At nung naayos na nga yung bangka ay nandito na kami sa may bandang tabi at hindi ko na nga na-videoan yung ibang mga nangyari. Dahil itinulak pa nga namin itong bangka sa medyo malalim na tubig dahil maraming malalaking bato sa gilid. At nung mapaandar na nga yung bangka ay nagsimula na rin kaming bumiyahe papuntang laot kung saan kami mangingisda. At pagdating nga namin sa laot ay agad na rin nag-umang ng tawtaw ang aking tiyuhin para daw makarami kami ng huli. Maya pa nga lang sunod-sunod ng dumawi itong mga istang galunggong dito sa aming tawtaw. Kung makikita nyo nga rito ay sunod-sunod at nagmamadali lang ang aking tiyuhin para nga daw makarami kami ng huli. Hindi ko na nga naipakita kung gaano karami isdang aming nahuli dahil palipat-lipat nga kami ng buya kung saan kami naghahanap ng mga magandang spot at maraming dumadawing galunggong. Pugong na nga rin pala ako sa mukha dahil sa sobrang tindi ng sikat ng araw dito sa laot at napakainit ng singaw. Pauwi na nga kami rito at hindi ko na nga nabidyoan yung mga sumunod nangyari dahil sa malalaking alon at malakas na hangin. Naitaas na nga rin pala namin dito yung bangka at hindi ko na rin nabidyoan dahil sa ako'y basang-basa at pagkaangat nga namin sa bangka ay mayroon agad lumapit sa amin para mamili ng isda. Ganito nga pala karami na huli naming isda at halo-halo na nga pala sila dyan dahil mayroong galunggong at maliliit na bonito. Kung napagbentahan na nga namin sila ay agad na rin kami umuwi at nagluto na nga rin pala agad dito ang tito ko ng ulam namin panghapunan. At hanggang dito na nga rin po pala ang aking video. Salamat!